Magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-Real Talk. Welcome back sa ating podcast, ang inyong virtual na sandalan para sa lahat ng mga usaping puso na hindi nyo mailabas sa inyong GC o sa harap ng inyong mga kaibigan. Ako ang inyong host, si Ben. At syempre, ako naman ang inyong partner sa katotohanan, si Kate. Ben, handa ka na ba sa topic natin tonight? Kasi itong usapang ito, sigurado akong magpapabilis ng tibok ng puso ng marami. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding selos, pagdududa, at matinding insecurity. Naku Kate, ramdam ko ng tensyon. Halos bawat linggo may nakukuha tayong email tungkol dito. Ang topic natin para sa gabing ito ay isa sa mga ultimate relationship testers. Pag-usapan natin ang ano ang gagawin kung mas close ang partner mo sa best friend niyang opposite sex? Yung tipong parang may pangatlo sa loob ng relasyon nyo pero bestie lang naman daw ang label kaya bawal kang magreklamo. Ouch! Yung tipong unspoken competition ng dating, di ba? Para bigyan tayo ng konkretong halimbawa at para masimulan ang ating paghimay sa isyong ito, pakinggan natin ang kwentong pinadala sa atin ni Sideline Sarah. Hi Ben and Kate, sana matulungan niyo ko. 2 years na kami ng boyfriend ko, si Mark. Mahal na mahal ko siya, pero may isang malaking pero sa relasyon namin. Yun na yung best friend niya mula noong college, si Cindy. Ben and Kate, minsan feeling ko ako ang third wheel sa relasyon nila. Sila ang laging magka-chat, sila ang laging may inside jokes na hindi ko makuha. At kapag may problema si Mark, kasi hindi siya unang tumatakba bago sa akin. Kapag sinusubukan kong sabihin kay Mark na nasasaktan ako, ang sagot niya lang ay, Sarah, don't be insecure. Best friend ko lang si Cindy, parang kapatid na yan eh. Nauna siya sa'yo kaya dapat tanggapin mo. Ben, Cake, totoo bang ako lang ang insecure? O may mali talaga sa setup na ito? Paano ko ba ilulugar ang sarili ko? Sarah, yakap na mahigpit sa'yo. Kate, unang-una sa lahat, gusto ko lang i-validate si Sarah. Ang maramdaman na ikaw ay pangalawa lang sa sarili mong relasyon ay hindi simpleng insecurity. It's a valid emotional reaction to an imbalanced dynamic. Tama ka dyan, Ben. Sarah, real talk. Hindi ka baliw. At hindi ka lang basta-basta insecure. In a healthy, committed relationship, the partner should always be the primary person. Kapag ang partner mo may emotional intimacy sa ibang tao na mas malalim pa kaysa sa inyong dalawa, technically, yan ay tinatawag nating emotional infidelity o kaya naman ay boundary violation. Hindi kailangan may physical na nangyayari para masabing may mali. Ang intimacy ay hindi lang naman tungkol sa sex. Mas madalas, ang emosyonal na koneksyon ang mas mahirap tapatan. Let's break down Mark's response. Sabi niya, nauna siya sa'yo. Iyan ang isa sa pinaka-toxic na linyang pwedeng sabihin ng isang partner. Ang relasyon ay hindi pila sa sinehan na kung sinong nauna sa line ay siya ang VIP habang buhay. Kapag pumasok ka sa isang committed relationship, lalo na kung seryoso ka, dapat ay may reprioritization na nangyayari. You are building a new unit. Once pumasok ka sa contract na yan, yung priority mo ay dapat lumipat mula sa friends mo papunta sa partner mo. Hindi mo naman kailangan i-cut off ang friends mo, pero kailangan mong ilugar sila. Exactly, Ben. At yung linyang parang kapatid na yan? Nako, classic excuse yan. Gamit na yan. Kung kapatid talaga yan, dapat may sibling-like boundaries din. Pero kung gabi-gabi silang mag-chat tungkol sa mga deep emotions at mas marami pang alam si Cindy ng inner world ni Mark kaysa, then hindi na yan kapatid setup. That is a shadow relationship. Para kang nakikipag-date sa isang taong may emotional backup. Bakit ba nangyayari ito kahit bakit may mga partners na ayaw mag-set ng boundary sa kanilang best friend kahit nakikita na nasasaktan ng partner nila? Bakit mas mahalaga sa kanila na hindi ma-offend o friend kaysa sa peace of mind ng girlfriend or boyfriend nila? Often, it's about validation. Mark might enjoy the attention he gets from 2 women. Kay Sarah, nakukuha niya ang stability ng isang girlfriend, yung physical presence, yung social status ng may karelasyon. Kay Cindy, nakukuha niya ang validation ng isang taong nakakilala siya noon pa. It feeds his ego.
O kaya naman ay baka talagang wala lang siyang sapat na emotional intelligence para ma-realize na ang harmless friendship niya ay may harmful impact sa relasyon niya. Sarah, kailangan nating pag-usapan ng boundaries. Ang boundaries ay hindi nilalagay para ikulong ang partner, kundi para protektahan ang relationship. Isipin niyo ang bakod ng bahay. Nilalagay ang bakod hindi para ikulong ang nasa loob, kundi para malaman kung sino ang hindi dapat basta-bastang pumapasok sa loob. If Mark cannot respect your peace of mind by limiting his intimacy with Cindy, then he is choosing Cindy's feelings and his own comfort over your security. At dun pa lang, Sarah, may sagot ka na sa tanong mo kung nasaan siya sa listahan ng priorities niya. So, ano ang gagawin ni Sarah? Una, kailangan mong i-identify ang specific behaviors na nakaka-hurt sa'yo. Huwag mong sabing, ayoko kay Cindy o layukan mo siya agad-agad. Mas maganda kung ang focus ay sa nararamdaman mo. Sabihin mo, Mark, nasasaktan ako kapag mas inuuno mong i-share ang achievements mo o ang mga problema mo kay Cindy kaysa sa akin. Feeling ko hindi ako ang priority mo kapag gabi-gabi kayong magka-chat hanggang madaling araw habang katabi mo ako. Be specific, Sarah, para wala siyang lusot na insecure ka lang. Pangalawa, i-observe mo ang reaksyon niya. Ito ang pinaka-importanting part. Kapag sinabi mo ang nararamdaman mo sa paraang maayos, ang isang seryosong partner ay makikinig at susubukang mag-adjust. Magtatanong siya, anong pwede kong gawin para maging secure ka? Anong boundaries ang kailangan nating iset? Pero kung ang sagot niya ay, insecure ka lang, baliw ka na ba? O nag-iinarte ka lang, then that is gaslighting. He is dismissing your feelings to protect his comfort with Cindy. He is telling you that your pain is less important than his bonding with another woman. Pangatlo, kailangan mong mag-set ng non-negotiable na boundary para sa sarili mo. Sarah, kailangan mong malaman kung hanggang saan ang kaya mong tolerate. Kung pagkatapos ng maraming usap at hindi pa rin siya handang bawasan ang closeness nila kay Cindy for the sake of your relationship, kailangan mong itanong sa sarili mo, gusto ko bang tumanda sa isang relasyon kung saan laging may kompetensya ako sa atensyon ng partner ko? Mahirap kalabanin ang history, pero mas mahirap mabuhay sa isang present na punong-puno ng pagdududa. Kate, aminin natin, mahirap makipag-compete sa history. Kasi lagi nilang isusumbat yang matagal na kaming magkakilala. Andito siya nung wala ka pa. Pero ang sugot doon ay simple. Kung gusto mo ng history, doon ka sa museum o sa history book. Pero kung gusto mo ng future, dito ka sa partner mo. Ang relasyon ay hindi seniority competition. Burn, men! Pero totoo yan. Ang friendship ay dapat nag-e-evolve kapag ang isa ay pumasok na sa relasyon. Ang isang totoong best friend, siya mismo ang maglalayo niya sa sarili niya dahil respeto niya yon sa girlfriend ng kabigan niya. Siya mismo ang magsasabing, "Uy, gabi na, kausapin mo na ang girlfriend mo." Kung si Cindy ay panay pa rin ang dikit ni Mark kahit alam ni Sarah na nasasaktan siya, then Cindy is not a best friend to the relationship. She is a shadow or at least a very selfish person. Sarah, and to everyone listening, remember this. You deserve a love that doesn't make you feel like a backup plan. Ang tunang na pag-ibig ay hindi ka bibigyan ng dahilan para mag-doubt sa pwesto mo sa buhay niya. You should be the home, the primary person, the first responder. Hindi ka dapat nakikipag-unahan sa notification bell ng phone niya laban sa ibang tao. Napakagandang usapan nito, Ben. I am sure maraming listeners natin ang kasalukuyang tumatango na ngayon habang naghuhugas ng pinggan o habang nagdadrive dahil nararanasan nila ito. Sa lahat ng aming listeners, kung may bestie issues kayo o kung kayo ba yung Cindy na hindi alam kung paano lalayo at kailangang ma-realize ang boundaries, send us your thoughts. Yes, email us at realtalkwithbenandkate@gmail.com. Sabihin niyo sa atin ang inyong panig. Follow us on Spotify, YouTube at Apple Podcasts at mahanging i-share ang episode na ito sa mga friends niyong kailangang matuuhan sa mga kanilang platonic but toxic relationships. At sa ating susunod na episode, lalayo muna tayo sa usapang third party o best friends. At tututukan naman natin ng ating mga sarili. Kasi minsan, ang pinakamalaking kalaban natin sa relasyon at sa buhay ay ang tingin natin sa sarili nating refleksyon. Tama ka dyan, Kate. Susunod nating pag-uusapan ay ang
paano maging confident sa katawan kahit may insecurities. Tatalakayin natin kung paano mahalin ang sarili sa kabila ng mga imperfections na dinidiktan ng paligid. Napaka-importante niyan, Ben, lalo na sa panahon ng social media. Huwag niyo yon palalampasin. This has been Real Talk with Ben and Kate. Stay real, stay bold, and always know your worth. Good night, everyone!